P-E-L-P-E-A-U. P-E, Velpeau. Okay, Velpo or Velpeau. Bandaging technique is used for clavicular fractures. Okay, so patient, merong clavicular fracture dito sa left. Okay, ano ba yung principle? Paano nag-heal ang fractured bone? Dapat magkadikit. Magkadikit eh hindi gumagalaw. So, immobilized. So, ang principle behind Velpo bandaging is you need to immobilize the same extremity. Kasi as long as this extremity is moving, okay, the clavicle will be moving. Tama? Okay? So, dapat ma-immobilize yung arm na to. So, ang position ng Velpo, okay, is arm across the shoulder. Ganyan. Okay? And, di ba, after a certain period of time, nakakangawit na to eh. So, yung bandage, ang purpose niya is, sasaluhin niya yung elbow mo, okay? And, ikikip niya yung arm mo, compress against the chest. Okay? So that even when the patient is relaxed, okay, mag-lean forward siya, hindi babagsak yung kamay niya, nandun pa rin yung kamay niya. Okay? So yun yung essential purpose ng Velpo bandaging. I'm gonna share this to anyone. Since there's skin-to-skin contact dito, you must provide padding or foam material or cloth underneath to absorb the sweat. Okay? So, usually, pag lightly clothed naman yung patient, pwede na over the clothes. Pag female, siguro maganda nakasando. Okay? Pag males, kahit nakatagal yung shirt or basta sando rin, pwede rin, or lightly clothed. Okay? So, paano siya ginagawa? Kali, can you hold? Okay lang. So, ito, pag nakaganito siya, alin yung may fracture sa kanya? The right side. Okay? So, for Velpo bandaging of the right side, you start at the left side. Start at the left side. Okay? So, one circular, just to lock it in place. Okay, so yan yung lock mo. Circular. Sa side lang. Okay? So for this technique, you need at least 2 6-inch bandages. 2 6 inches. Okay? Pag mas malaki yung pasyente, then 3 na attached together. So from here, I go up the shoulder. Okay? Okay? Kita? Okay? Tapos, ito na yung sasaluhin natin yung elbow. Okay? Saluhin mo yung elbow. Okay? And another one. Okay? Do this 2 to 3 times. Okay? Relax. 2 to 3 times. So when do you say it's 2? When do you say it's 3? 2 yung minimum. Tapos, patanggal mo yung hammer. Hindi naman siya bumabagsak pag ganito. So, nagawa mo na yung purpose ng bandage. Enough na yung 2 for him. Minsan, pag binitawan niya, namumove pa rin niya pag ganito yung arm niya, then you would have to add another one. Okay? So, after this, hanapan naman. Okay, kasi minsan masyado masikip, tapos since nakaganito siya, hindi na makahinga yung patient. So, dapat tatanungin niya siya from time to time, ha? Okay, then, the next naman, the purpose of the next few turns of bandaging is to keep the arm in place so that when he leans forward, it doesn't fall down. Kasi kanina, when he relaxed, I'm sure, in this position, pag binaba niya yung kamay niya, nag-bend down siya, matatanggal yung pag-bandage natin. So, what you do is do circular turns from distal going to proximal. Circular, partly overlapping the elbow and the chest. 1, 2, That's easy. For the first time. 3. Okay? 3 turns. So, tapos na yung technique. Itong end, either I attach it here on the side, or I can go up here para abot pa rin ng other hand niya yung distal end, like yung guidance natin. So, let's say I attach it here. Okay? Can you try attaching this? So, ayan. So, abot pa rin niya. So, okay siya. Okay? Now, to test if it's effective, when you lean down, relax your arm down. Relax. Hindi naka-relax. Okay? So, naka-relax siya kasi bagsak yung kamay, pero hindi siya nahulog pababa, and hindi rin siya nahulog pa ganito.
Okay, so effective yung technique. Tapos check, they have difficulty in reading. Okay, are your hands cold? Okay, kapag nagbo-blow yung fingers, masyadong masikip. Okay? So, well po. Questions? Wala. Ma'am, gano'n matagal yan? Nakaganyan? Immobilize siya. So, kung mag-activity siya, nakaganyan, pag matutulog, pwede rin kasing nakakabit. Tapos pag maliligo lang, tsaka nagaganyan. Kaya mas magandang meron siyang padding under. Meron din isang klase kasing sling, yung may isang klase, you keep the shoulders, parang hindi na kasi kasama yung sa loob. So yung isa, parang gumagawa ka ng strap dito. Figure of 8 pero across the two shoulders. So it can keep the shoulder in retraction. It can also partly immobilize the clavicle. Hindi na kasi kasama siya sa script natin. Okay? So we have handouts of the demo today. I gave it to the previous class kay Hans. So sa kanya nilang ipa-photocopy if you like. So may illustration doon ng